Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 881 hanggang Kabanata 890. Kabanata 881. Nakita ang eksena, kahit si Masaomi Yoshida, isang dalubhasa sa ninja, ay hindi napigilan ang matinding galit at pagnanais na pumatay sa kanyang puso, ngunit siya ay hinahabol ng prinsipe. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Yehan at naglakad patungo sa dalubhasa ng kaharian ng Bangzi. Sa katunayan, hindi na kailangang kumilos si Yehan. Ang kanyang paglitaw sa entablado ay nagtakot sa pangkat ng mga taong ito at nagtakbuhan sila ng mabilis, pati na ang mga dalubhasa ng pamilya Jin na nakikipaglaban kay Huang Batian ay tumakas. Nakita ito, nanlamig ang ekspresyon ni Yehan, ngunit habang hahabulin niya ang mga ito, isang nakakatakot na tunog ang narinig mula sa gilid ng bangin, at pagkatapos, nagbuhos ng tubig mula sa ilalim ng bangin at tumama sa langit, na bumuhos na parang malakas na ulan. Pagkatapos, maraming tao na nakatayo sa gilid ng bangin ang umatras, nagtataka sa nakikita. Nakarinig ng ingay, tumigil din si Yehan, pinapayagan ang mga dalubhasa ng pamilya Jin na makatakas. Sa oras na ito, si Masaomi Yoshida, na nakitang hindi maganda ang sitwasyon, ay tumakas din. Patay na ang lahat ng ninja, at wala na siyang lakas para bumalik. Diyos ko, ang sinabi niya lang na walang duwag ang mga mandirigma ng imperyo ng Hapon ay sumasalamin lang sa kanya. Ano bang nangyayari? Lahat ng mata ay nakatuon sa gilid ng bangin. Lumapit din sina Yehan at ang iba pa sa tabi ni na Jian Huang at ng iba pa. Sa sandaling ito, habang nakatingin ang lahat sa gilid ng bangin, isang itim na anino ang biglang sumulpot mula sa ibaba, at pagkatapos lumapag, umatras ito sa isang medyo nakakahiyang paraan. Pagkatapos ng ilang hakbang, nabasa ang buong katawan nito. Boss! Nakita ang taong ito, agad na lumapit si Wang Dicho kasama ang Dragon Soul. Bigla na lang itong naging haligi ng pagtatanggol sa bansa, ang pinakamalakas na dalubhasa sa bansa, ang Diyos ng Digmaan. Nakita na ang Diyos ng Digmaan, kumislap ang mga mata ng maraming tao sa takot. Kilala sa buong mundo ang prestihiyo ng banal na haligi ng pagtatanggol sa bansa. Ayos lang ako, maghanda na kayo, malapit nang lumabas si Xuanwu. Kumaway ang Diyos ng Digmaan, at may pagod sa mukha niya. Nakalaban niya si Xuanwu kanina, at sa kanyang sariling lakas, hindi niya mapigilan si Xuanwu. Pero ngayon, lumabas din si Xuanwu na nagalit sa kanya. Nakarinig nito, nagulat sina Wang Dizo at ang iba pa, at lahat ay tumingin sa gilid ng bangin. Pagkaraan ng ilang sandali, isang paggalaw na parang pagyanig ng lupa at pag-alog ng mga bundok ang naramdaman sa ilalim ng kanilang mga paa. Parang paparating na lindol. Pagkatapos, mas lumakas ang paggalaw. Sa ilalim ng mga matang nakatingin, nagbuhos ng malalaking alon sa gilid ng bangin, at ang tubig dagat, na orihinal na 100 metro sa itaas ng bangin, ay biglang tumaas, parang fountain sa ilalim ng lupa, patuloy na umaakyat at naging kasing taas ng bangin. Naliwanagan ang mga mata ng mga tao sa paligid. Maaaring malapit nang lumabas si Xuanwu. Iniisip ito, biglang nag-init ang mga mata ng bawat isa. Ilang araw na silang nasa maliit na isla na ito, at hindi pa nila nakikita ang anino ni Xuanwu. Sa sandaling ito, sa wakas ay makikita na nila ang alamat na sagradong hayop na basalt. Ang nagbuhos na tubig dagat ay naging kasing taas ng bangin, parang tumataas na alon. Tinitingnan mula rito hanggang sa malayong antas ng dagat, kumukulo ang tubig dagat sa malayo. Wow! Sa oras na ito, sa tubig dagat sa gilid ng bangin, isang malaking halimaw ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng tubig dagat. Una sa lahat, ang lumitaw sa paningin ng lahat ay isang malaking ulo ng ahas, na kasing laki ng isang palanggana. Ang mga mata nito ay puno ng lamig at puot, at lahat ng nakatingin dito ay nakaramdam ng lamig sa katawan at nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Nakita ito, dahan-dahang umatras ang maraming tao, nakatitig ng mahigpit dito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isa pang pares ng mga mata, madilim at walang hangganan, dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng tubig, at pinapanood din ang lahat sa bangin. Ang pagkakaiba ng pares na ito ng mga mata sa ibang pares ng mga mata ay mayroon itong walang hanggang kapangyarihan. Ang nakakatakot na aura sa lupa, kahit natitingnan lang ito, hindi maiwasang magpasuko sa mga tao.
Ang kombinasyon ng isang pagong at isang ahas, ito ang alamat na sagradong hayop na Xuanwu. Maraming tao ang nagsigawan nang makita ito. Totoo nga, sa paglitaw ng ulo ng ahas at isang pagong, unti-unting lumitaw ang buong larawan ng mahiwagang sagradong hayop na ito sa paningin ng lahat. Ang ulo ng ahas, ang katawan ng pagong, at ang buntot ng ahas ay magkakaugnay, at ang malamig na hininga at nakakatakot na aura ay nakapalibot dito. Langit at lupa, na ang ulo ay kasing laki ng isang truck, ay umakyat sa lupa, nakatingin sa lahat dito na parang isang higanteng hayop. Ang sagradong hayop na tahimik sa loob ng libu-libong taon ay eksaktong kapareho ng nasa alamat. Ang paglitaw ng sagradong hayop na Xuanwu ay nag-init ng mga mata ng mga tao sa buong mundo. Direkta nilang hindi pinansin ang lakas ng sagradong hayop at naglabas ng matatalim at nakakatakot na hininga. Kung makuha nila ang sagradong hayop, ang mga benepisyo ay magiging malaki at ito ay malinaw. Tinitingnan din ni Yehan ang mahiwagang sagradong hayop na Xuanwu. Ang apat na dakilang sagradong hayop, nakita na niya ang White Tiger at Suzaku, pero kumpara sa Xuanwu na ito, mas mahina ang una dalawa sa laki at lakas. Napakasigla ng Xuanwu na ito na kahit ang matanda at si Jian Huang ay hindi makakagawa ng anuman dito. Bukod dito, naramdaman din ni Yehan na sa paglitaw ng sagradong hayop na Xuanwu, isang nag-aapoy na kapangyarihan ang sumulpot sa kanyang katawan. Ito ay ang kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire, o sa madaling salita, ito ang kapangyarihan ng Suzaku na matagal ng tahimik. Nag-react ito at naramdaman ang hininga ng sagradong hayop na Xuanwu. Naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, kumislap ang mga mata ni Yehan. Bilang isang sagradong hayop, nararamdaman ni Suzaku ang hininga ni Xuanwu, na hindi nakakagulat, ngunit, ang sagradong hayop na Suzaku na ito, na hindi pa nakikita sa kanyang katawan, ay lilito sa sandaling ito. Sa buong mundo, lahat ng mata ay nakatuon sa katawan ng sagradong hayop na Xuanwu. Sobrang init, at ang mga sakam na puso ay tumitibok din. Sa gitna ng nakakatakot na aura, tiningnan din ng sagradong hayop na Xuanwu ang pangkat ng mga tao na sakam dito nang walang takot. Parang nilamon na ang buong mundo. Roar! Sa isang iglap, umungal ang dalawang ulo ng sagradong hayop na Xuanwu sa langit, ang tunog ay nag-alog sa mundo, at ang nakakatakot na sound wave ay nagpalukulo sa tubig dagat sa loob ng 100 metro sa paligid nito, at ang mga jet ng tubig ay tumama sa langit, na nagdulot ng pagkatakot sa lahat ng iba pang nilalang sa dagat. Mabilis silang tumakas. Kabanata 882. Si Xuanwu, na kilala bilang Diyos ng Dagat, ay may malakas na kakayahan sa pagkontrol ng tubig. Nang bumagsak ang tunog ng kumulo ang tubig dagat na umabot sa taas ng bangin ay biglang nagbuhos na parang tinawag ng isang uri ng tawag. Ang nakakatakot na tubig dagat ay nagtipon-tipon at mabilis na sumugod patungo sa mga tao sa paningin nito, na parang ililibing nito ang lahat ng mga sakam na tao sa malawak na dagat na ito. Hindi maganda. Nakita ang tubig dagat na sumugod patungo sa kanila na parang tsunami, nagbago ang ekspresyon ng lahat, at ang kasakiman sa kanilang mga mata ay agad na humina ng malaki, at umatras sila isa-isa, umalis sa gilid ng bangin. Gugulong. Sa maikling panahon na ito, ang tubig dagat na tumama na parang tsunami ay nilamon ang lahat sa paligid ng bangin, at ang lupain ng bangin kanina ay naging malawak na karagatan sa sandaling ito. Tinitingnan mula rito sa malayo, magugulat ka na malaman na sa loob ng radius na 100 metro sa silangan ng isla, ang tubig dagat ay himalang tumaas sa taas na 100 metro. Ang ganitong uri ng eksena ay parang isang hindi nakikitang pader sa paligid nito. Ang tubig dagat ay naharang dito, at pinapayagan ang tubig dagat na patuloy na tumaas. Napakaganda ng eksena, at masasabing isang napakahiwagang eksena. Isang pangkat ng mga tao ang nakatayo sa tuktok ng mga puno. Sa ilalim nila, ang bangin na lupain lang kanina ay naging karagatan. Ang kakayahan ng sagradong hayop na Xuanwu na kontrolin ang tubig ay umabot sa isang napaka-abnormal na antas. Ang mga paraan nito ay hindi na makontrol ng martial arts. Nasusukat. Sa karagatan, ang sagradong hayop na Xuanwu ay patuloy na umuungal pataas, ang presyon nito ay nag-alog sa mundo, at ang tunog ng gumugulong mga alon ay kumalat sa buong mundo. Kahit na ikaw ay isang sagradong hayop, kailangan mo pa ring magalit. Sa sandaling ito, mahina ang pag-ungol ni Nolan Cheney, ang mukha niya ay puno ng galit, at pagkatapos ay naglakad siya pababa sa ilalim ng mga puno, hawak ang isang walang kapantay na matalim na espada, biglang lumitaw sa kanyang kamay, at lumutang pababa sa bilis na parang multo. Sa susunod na sandali, ang walang hanggang espada ay umungal sa langit at lupa, at ang liwanag ng espada ay mahigit sa 10 talampakan ang haba, at tumama sa likod ng sagradong hayop na Xuanwu.
Ang nakakatakot na higanting buntot ay humagupit patungo kay Nolan Cheney, sinira ang kawalan. Nakita ito, gumalaw si Wang Fokishan, at kumislap ang kanyang figure, nakatayo sa kalangitan sa itaas ng sagradong hayop na Xuanwu, hawak ang isang mahiwagang selyo, at pagkatapos, ang nakakatakot na itim at puting ilaw ay namulaklak sa kawalan, at isang yin-yang tai chi pattern ay lumitaw sa kalangitan, laban sa sagradong hayop na Xuanwu ay pinigilan ito. Gawin na natin, una nating talunin si Xuanwu. Malamig ang tingin ng Diyos ng digmaan, naranasan na niya ang kapangyarihan ng sagradong hayop na Xuanwu, at wala siyang lakas para makipaglaban sa harap nito. Maaari lang itong talunin sa pamamagitan ng pagtitipon ng kapangyarihan ng ilang malalakas na tao dito. Tungkol sa mga bagay pagkatapos talunin si Xuanwu, nakasalalay sa kung sino ang mas may kakayahan. Matapos magsalita, ang Diyos ng digmaan ay gumalaw na parang kidlat, tinusok ang kawalan gamit ang isang sibat na sumisira sa mundo. Kapatid na Xiao, tara na at tingnan natin kung gaano kalakas ang sinaunang sagradong hayop na ito. Tumawa si Jian Huang, at lumabas sa kawalan, sinusundan ng matanda. Sabay-sabay na sinalakay ng 5 makapangyarihang tao ang sagradong hayop na Xuanwu. Ikaw na anak ng isang patutot, mag-ingat ka sa mga taong iyon mula sa sinaunang mundo ng martial arts, mauuna ako. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang baliw, hawak ang Xuanyuan sa kanyang kamay, kumislap siya palayo. Sa kabilang panig, gumalaw din si Nolan Yaoguang. Sa susunod na sandali, nagsimula ang labanan sa pagitan ng 7 makapangyarihang tao at ng sagradong hayop na Xuanwu. Sa oras na ito, naunawaan ng lahat na dapat munang talunin ang sagradong hayop na Xuanwu. Masyado itong makapangyarihan. Kung hindi mo matatalo ang sagradong hayop na Xuanwu, walang makakakuha nito. Sa buong paligid, lahat ng mata ay nakatuon sa labanan ng tao-hayop sa harap, ang tunog ng labanan ay parang kulog, nakakabingi, sa ilalim ng kombinasyon ng 7 makapangyarihang tao, ang sagradong hayop na Xuanwu ay mukhang napakasigla pa rin, ang nakakatakot na ulo ng ahas ay bumukas. Buksan, maaari nitong punitin ang lahat, sa ilalim ng pagwawalis ng mahabang buntot, wala sa 7 makapangyarihang tao ang makakapanlaban dito, maaari lang nilang iwasan ang gilid nito. Bukod dito, ang kakayahan ni Xuanwu na kontrolin ang tubig ay napakasigla. Narito, mayroon itong ganap na kalamangan. Ang tubig dagat sa paligid nito ay gumugulong at umiikot, nagiging malalaking ahas na lumilipad sa kawalan, parang mga dragon, na sumasalubong sa 7 pag-atake ng makapangyarihan. Siyempre, kahit na makapangyarihan ang sagradong hayop na Xuanwu, hindi maliit na bagay para sa 7 makapangyarihang tao na magkaisa. Napakabihira ng nakakatakot na eksena ng labanan. Kahit na ang mga matatandang halimaw tulad ng 4 na dakilang monghe ng Shaoxi Mountain ay hindi pa nakakakita ng ganito kamahal na labanan. Ayon sa inaasahan ng isang sagradong hayop, ang lakas ng pakikipaglaban ng basalt na ito ay napakasigla. Tiningnan ni Zhao Hengtian at ng iba pa ang eksena ng labanan sa harap nila na parang isang pangkat ng mga demonyo na nagsasayaw ng ligaw. Ang hininga ay nagiging lubhang magulong, at ang mapanirang puwersa ay kumakalat sa bawat sulok sa paligid ng dakilang digmaan. Kung papasok ang mga taong ito dito, maaaring hindi nila kayang labanan ang mapanirang puwersang iyon. Tumanggo si Yehan. Sa lahat ng oras, wala siyang ideya tungkol sa kakayahan ng sagradong hayop. Mula sa pananaw ng maliit na tigre at Suzaku, ang sagradong hayop ay hindi masyadong makapangyarihan. Pero sa sandaling ito, ang kakayahan ng sagradong hayop na Xuanwu ay nagparamdam sa kanya sa unang pagkakataon, ang mga sagradong hayop na naipasa mula sa sinaunang panahon sa China, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakasigla. Ang hari ng milenyo at ang 80,000 taong pagong, kahit na ang Xuanwu na ito ay hindi isang tunay na matandang pagong, ang pagkakaroon nito ay maaaring mas matagal kaysa sa alinman sa 4 na sagradong hayop. Gayunpaman, ang nagpapaisip kay Yehan ay kung bakit ang mga kakayahan ng Little Tiger at Suzaku ay hindi kasing perverted ng Xuanwu. Parang nakita ang pag-aalinlangan ni Yehan, sinabi ng prinsipe. Mga sagradong hayop, natutulog sila isang beses bawat 1,000 taon. Pagkatapos magising, ang kanilang lakas ay magiging mahina, at kailangan nilang maipa ng paunti-unti. Sa kasalukuyang mundo, ang espiritual na enerhiya ay manipis, ngunit ang Xuanwu ay naiiba. Nakatira ito sa tubig at nasa dagat. Kahit na nawala ang kapangyarihan nito, magkakaroon ng patuloy na daloy ng bagong kapangyarihan para sa kanya na humingi. Sa makatuwid, ang kakayahan nitong magpagaling ay ang pinakamahusay sa 4 na sagradong hayop, pangalawa lang kay Qinglong. Nakarinig nito, tumanggo si Yehan, at patuloy na tumingin sa labanan sa unahan. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang nakakatakot na digmaan ng tao-hayop na ito.
Matatalo ba ng 7 makapangyarihang tao si Xuanwu? Lahat ng ito ay hindi pa rin alam. Gayunpaman, ang hindi alam ng sinuman ay sa sandaling ito, sa dagat na hindi masyadong malayo mula rito, 2 figure ang dumating na nakasakay sa mga alon. Sa magaspang na dagat, tila naglalakad sila sa patag na lupa. Sa paglitaw ni Xuanwu, karamihan sa silangang bahagi ng isla ay naging karagatan. Kahit na ang matataas na puno ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng epekto ng tubig dagat na ito, na parang anumang oras ay maaari silang matanggal. Kabanata 883. Umihip ang mapait na hangin, at ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay naging lubhang nakakatakot. Sunod-sunod na dumating ang mga alon ng pagkawasak. Maliban sa 7 malalakas na lalaki na nakaharap sa sagradong hayop na Xuanwu, mahirap para sa natitirang mga tao na makapasok sa lugar na iyon ng paghaharap. Lahat ng mata ay nakatuon sa eksena sa harap nila. Habang lumilipis ang panahon, sa ilalim ng makapangyarihang paghaharap, nang mapagod ang mga mukha ng 7 makapangyarihang tao, ang sagradong hayop na Xuanwu ay unti-unting hindi na nakayanan, isang nakakatakot na dagendong ang sumigaw ng mabilis mula sa bibig nito, na nagpapakita ng galit sa puso nito. Boom! Ang makapangyarihang marka na parang bundok ay biglang bumagsak, at ang mapang api na pag-atake ng matandang lalaki ay tumama sa likod ng sagradong hayop na Xuanwu, na nagdulot ng bahagyang panginginig sa katawan nito, at ang galit nitong mga mata ay tumitig sa 7 malalakas na lalaki sa itaas ng ulo nito. Yaong mga mabangis at halimaw. Sa ilang ibang direksyon, ang makapangyarihang mga pag-atake ni Jian Huang, Jun Shen, Nolan Cheney, Wang Fukishan, Madman, at Nolan Yaoguang ay sunod-sunod ding bumagsak, at sila ay mabilis na nagbanggaan sa kapangyarihan ni Xuanwu, na nag-alog sa langit at lupa. Ang tunog ng labanan ay patuloy na sumabog sa kawalan sa ibabaw ng dagat ng digmaan. Roar! Sa isang dagindong, ang malaking katawan ni Xuanwu ay napigilan ng kapangyarihan ng 7 makapangyarihang tao at lumubog sa ilalim ng ibabaw ng dagat. Ang makapangyarihang puwersa ay tumago sa lupa kasama ang katawan ni Xuanwu, at ang mga bangin sa ilalim ng ibabaw ng dagat ay pumutol ng paunti-unti. Halika! Wow! Ang tunog ng tubig dagat na gumugulong ay biglang umalangaw-ngaw, na parang isang higanteng hayop ang sumisira sa tubig. Muling lumitaw si Xuanwu, ang buntot ng ahas ay mabilis na sinalakay ang 7 makapangyarihang tao, at ang malaking ahas na tubig na nabuo mula sa tubig dagat ay umuungal din sa langit at lupa. Sa sandaling ito, kung maingat mong susuriin, mapapansin mo na ang 2 ulo at 4 na mata ni Xuanwu ay kumikinang sa pagod at pagkapagod, at ang makapangyarihang aura sa kanyang katawan ay unti-unting humihina. Medyo mas masama ito, at unti-unting nawawala ng lupa. Nakita ito, lumiit ang mga mata ng maraming tao. Kung natalo ng 7 makapangyarihang tao ang sagradong hayop na Xuanwu, kung gayon, dapat silang lumahok sa kompetisyon para kay Xuanwu. Kung sino ang makakakuha nito noon ay nakasalalay sa kung sino ang may sapat na kakayahan, malaki. Sa wakas, kalahating oras na ang lumipas, ang makapangyarihang sagradong hayop na Xuanwu ay hindi na nakayanan ang 7 makapangyarihang tao. Ang malaking katawan nito ay tinamaan ng isang pagsabog at hindi mapigil ang dumula sa ibabaw ng dagat ng halos 100 metro. Ang matataas na puno sa dagat ay nabasag. Matapos matanggap ang malakas na hampas na ito, ang sagradong hayop na Xuanwu ay nagpalabas ng sunod-sunod na galit na sigaw, nagpupumilit na bumangon sa kagubatan at makipaglaban muli. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 magkasunod na beses, hindi pa rin ito nakabangon. Ang 7 makapangyarihang tao na nagkaisa, ay nasugatan ng husto kahit na ang 7 makapangyarihang tao ay pagod at nahihiya sa sandaling ito. Sa kawalan, ang bawat isa sa 7 makapangyarihang tao ay nakatayo sa isang tabi, nakatitig sa sagradong hayop na Xuanwu na wala ng lakas para makipaglaban, at dahan-dahang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Upang makuha ang malaking lalaking ito, ginawa na nila ang kanilang makakaya. Gamit ang lahat ng kanilang lakas, kung mas malakas ang sagradong hayop na Xuanwu, wala silang magagawa. Gayunpaman, ang pinsala ni Xuanwu ay hindi nangangahulugang natapos na ang labanan. Sa kabaligtaran, natapos na ang labanan sa pagitan ng mga tao at hayop. Ngayon ay oras na para magsimula ang tunay na labanan. Kung sino ang makakakuha ng sagradong hayop na Xuanwu ay kailangang magsalita gamit ang lakas. Sa buong mundo, ang mga daloy ng malamig at matalim na aura ay dahan-dahang namulaklak sa sandaling ito. Ang isang linya ng mga mata ay nagtagpo sa sandaling ito, at ang kanilang talas ay biglang lumitaw. Sa kawalan, naramdaman ng 7 makapangyarihang tao ang eksena na ito, at ang kanilang mga nakaka-relax na nerbiyos ay muling sumikip. Yehan! Kawalan, naramdaman ito ng Diyos ng digmaan, at tiningnan si Yehan ng may matatalim na mata.
Mayroon pa ring pakikitungo sa pagitan nila. Naiintindihan ko. Mahinang ngumiti si Yehan, at sinabi sa mga taong nasa tabi niya, lahat, tulungan ang Dragon Soul at kunin ang sagradong hayop, sinumang manggahas na pigilan siya ay papatayin ng walang awa. Sinabi na walang opinyon ang lahat sa paligid ni Yehan, kahit si Gigi Yukan. Bago pumunta rito, sinabi ng matanda na ang kanyang apo ay maaaring maglaro ng kahit anong gusto niya. Ang langit ay bumabagsak, at ang pamilya G ay nasa likuran niya para suportahan. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sa mundong ito, ang mga tao mula sa pamilya Nolan at ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay itinuring ang panig ni Yehan bilang mga kalaban. Kapatid na Chenny, matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayon, hayaan mong makita ko kung gaano ka naumunlad sa mga taong ito. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mata ni Ji Yanhuang ay dahan-daang gumalaw sa kawalan, at sa wakas ay tumama sa katawan ni Nolan Chen. Yeah! Haha, iyon din ang gusto ko. Gusto ko ring malaman kung paano ka, Ji Yanhuang, umunlad sa mga nakaraang taon. Malamig na ngumiti si Nolan Chenny at lumabas sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang matandang lalaki na umiinom ng malakas na alak ay biglang nakaramdam ng matalim na titig na parang espada na tumama sa kanya, ang kanyang nakatatandang kapatid, si Wang Fokishan. Hindi na natin kailangang magsabi pa, nakababatang kapatid. Walang pakialam ang hitsura ni Wang Fokishan. Siyempre, isinabit ng matandang lalaki ang garapon ng alak sa kanyang baywang. Kapatid na baliw, si Yaguang ay hindi may talento, gusto mo bang gumawa ng ilang trick sa akin? Nakangiting tumingin si Nolan Yaguang sa baliw, at gumawa ng kilos ng paanyaya. Nakita ito, lumabas ang baliw sa kawalan, at nakangiting nagsabi, nakangiting tigre, hindi na kailangang magsalita ng maganda sa pagitan ninyo at akin. Anong uri ng birtod ka? Nakita ko na iyon 20 taon na ang nakakaraan. Gawin na natin ito ng direkta. Pakisuyong turuan mo ako. Yumukod si Nolan Yaguang, at sa susunod na sandali, ang labanan sa pagitan ng 6 na makapangyarihang tao ay sabay-sabay na sumiklab. Tanging ang Diyos ng Hukbo lang ang nakatayo ng mag-isa sa kawalan at walang kalaban. Gayunpaman, ang eksena na ito, para sa Diyos ng Hukbo, ay ang gusto niyang makita, walang kalaban, may oras lang siya para lubusang sakupin ang sagradong hayop na Xuanwu. Kabanata 884. Ito ang dahilan kung bakit hiniling niya ang pakikipagtulungan ni Yehan. Maraming mga master ang nakatayo sa likod ni Yehan, na makakatulong lang sa kanya na harangan ang mga may masamang hangarin para sa sagradong hayop. Patayin, agawin ang sagradong hayop para sa pamilya. Sa kawalan, kumaway si Nolan Mietian, at biglang sa likod niya, ang mga master na kabilang sa pamilya Nolan ay sumabog isa-isa, pinapatay sina Yehan at ang iba pa. Lahat, maging sa pakikipaglaban para sa sagradong hayop o sa pakikipaglaban kay Yehan, wala tayong magagawa, gawin na natin. Huminga ng malalim ang puting kilay na monghe, at sa susunod na sandali, pinamumunuan ng kanilang 4 na banal na monghe, ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay nagsimula na rin sa oras na ito, pinapatay sina Yehan at ang iba pa. Tulad ng sinabi niya, maging para sa sagradong hayop o para harapin si Yehan, kailangan lang nilang salakayin si Yehan. Sa ngayon, ang panig ni Yehan ay malinaw na mas malakas kaysa sa pamilya Nolan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama upang talunin ang panig ni Yehan, maaari nilang patuloy na harapin ang pamilya Nolan. Hoy, nakasalalay sa kung may kakayahan kayong dalawa. Ngumisi si Yehan, at may malamig na panginginig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nang hindi siya nagsasalita, sina Xuan Yuanwei, Longhon, Ma, at ang mga tao sa paligid ni Yehan, lahat ay sumugod laban sa 2 puwersa na papatay sa kanila. Nagsimula ang isa pang round ng mga bagong digmaan sa lugar na ito. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga tao. Gayunpaman, ang antas ng panganib ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa labanan sa sagradong hayop na Xuanwu. Ang mga tao ay may masamang hangarin. Mas mapanganib sila kaysa sa mga sagradong hayop. Sa simula ng labanan, hindi pinili ni Yehan ang kanyang dating kalaban na si Nolan Mietian, ngunit pinili niya si Gulay, ang master ng Bejiman. Tulad ng isang ligaw na hayop, hindi ito namamatay. Sa panig ni Yehan, sina Jijiukan, Wang Batian, at Wang Dicho ay humarap sa 4 na dakilang banal na monghe ng Shaoxi Mountain. Ang dalawang master ay nakipaglaban sa dating karibal ni Yehan, si Nolan Mietian. Tinitingnan ng simula ng labanang ito, mayroon pa ring puwersa sa mundong ito na hindi pa gumagalaw. Sila ay neutral. Wudang, Bagwa,
at ilang mga master na tumakas mula sa itim na bilangguan, ang kanilang mga mata ay nahulog sa labanang ito, at pagkatapos ay tiningnan ng mga taong ito ang Diyos ng digmaan, na sa sandaling ito ay nakarating na sa harap ng sagradong hayop na Xuanwu, kasama ang Diyos ng digmaan, ang mga pumili na maging neutral ay hindi man lang iniisip ang pakikipaglaban sa sagradong hayop na Xuanwu sa oras na ito. Nakita ito, nagbigay ng mapait na ngiti si Daos Chengfeng at sinabi, kalimutan muna, hindi mahalaga kung hindi nakikipaglaban ang sagradong hayop na Xuanwu dahil pinili mong maging neutral, panoorin na lang natin ang palabas. Ang pakikipaglaban kay Yehan kasama ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts, hindi gagawin ni Daos Chengfeng, ngunit upang harapin ang Diyos ng digmaan at pumunta sa kabilang panig sa itaas, hindi rin gustong gawin ni Daos Chengfeng. Natatakot ako na si Daos Priest Yusho, na ang pinakamatanda sa Wudang, ay kailangang turuan siya ng aral. Nakarinig ng mga salita ni Daos Chengfeng, tumango ang lahat ng disipulo ng Wudang. Deputy Sect Master, paano naman kami? Sa sandaling ito, sa posisyon ng Bagwa Sect, isang pangkat ng mga taong nakasuot ng itim at puting damit ay tumingin sa Deputy Sect Master ng Bagwa Sect. Ang disenyo ng kanilang mga damit ay medyo katulad ng mga damit ng Wudang Daoist, parehong may burden na yin-yang at Tai Chi pattern. Nakarinig nito, si Chi Changkong, ang pangalawang pinuno ng 8 Trigram Sect, ay sumulyap sa Wudang faction na hindi gumagalaw, inilipat ang kanyang mga labi, at sinabi, dahil hindi gumawa ng anuman ang Wudang, natural na hindi na kailangan pang pumasok at kunin ang maruming tubig na ito. Ang sitwasyon sa mundo ng martial arts ay nasa kaguluhan, sa sandaling makapasok ka, magiging mahirap na lumabas, dahil wala kang pagkakataon, kung gayon huwag kang gumawa ng anuman, sa pagkakataong ito, makikita mo ang sagradong hayop na Xuanwu, sulit na lumabas. Gayon din, ang 9,000 ng pamilya G. Tumingin si Chi Changkong sa puting figure na nakasuot ng puting damit sa kawalan. Nakarinig ng pangalang ito, nanahimik ang mga tao mula sa Bagwa Sect, at unti-unting lumitaw sa kanilang mga puso ang isang piraso ng nakaraan. Wudang at Bagwa, ang dalawang sinaunang sekta ng martial arts na pumili na maging neutral, ay parehong nagpasyang sumuko isa-isa. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung gusto nilang makipagkompetensya para sa sagradong hayop na Xuanwu, kailangan nilang harapin ang Diyos ng digmaan na walang kalaban sa ngayon, o sumali sa labanan laban kay Yehan. Sa hukbo, gayunpaman, kahit na ano, walang garantiya na makukuha nila ang sagradong hayop na Xuanwu. Bukod dito, masasaktan niya si Yehan at ang mga tao sa likod niya, at kahit nasalungatin ang kanyang mga superior. Ang mas mababang masama, ang Wudang at Bagwa, ay matalino na nagpasyang protektahan ang kanilang sarili ng matalino. Gayunpaman, ang dalawang sektang ito ay nagpasyang sumuko, ngunit ang mga tumakas mula sa itim na bilangguan ay hindi. Mahigit sa 100 tao na tumakas mula sa itim na bilangguan ang dumating dito. Tiningnan ng mga taong ito ang isa't isa, at ang matinding liwanag ay kumislap sa kanilang mga mata, nakatitig ng mahigpit sa mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts. Phew! Ang batang iyon ay tumulong sa amin minsan sa itim na bilangguan. Sa pagkakataong ito, itinuturing na pagbabayad ng kanyang pabor. Ito ay isang magandang pagkakataon upang i-refresh ang espiritu ng mga mapagkunwari sa sinaunang mundo ng martial arts. Huminga ng malalim ang isang matandang lalaki. Tulad ni Huang Batian, siya ay nakabilanggo sa ikawalong palapag ng itim na bilangguan, at pagkatapos ay lumabas siya at pinatay ang mga master ng sinaunang mundo ng martial arts. Nakita ito, sumunod ang iba. Han, tulad ng sinaunang mundo ng martial arts, ay may mga sama ng loob na hindi malulutas. Maliit na bastardo, dahil lang gusto mong makipaglaban sa akin, hayaan ang isang baliw na pumunta sa aking master ng sekta at natatakot pa rin sa kanya. Sa kawalan, inihagis ni Yehan ang Longquan Sword patungo sa posisyon ni Gulay, ang makapangyarihang Sword Chi ay tumagos sa hangin, ngunit si Gulay, na nasubukan ang lakas ni Yehan, ay hindi natakot. Sa pamamagitan ng ilang mga laban lang kanina, alam na niya na mahihirapan si Yehan na talunin siya gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa makatuwid, sa harap ng pag-atake ni Yehan, ang kamao ni Gulay ay parang isang banal na kamao, at mabilis niyang sinalubong ito. Nang magtagpo ang dalawa, sa susunod na sandali, ang Longquan Sword ni Yehan ay nagpadala ng isang mabaliw na lakas ng pagkabigla, na nagdulot ng pakiramdam ng pamamanhid sa kanyang braso na may hawak na espada. Naramdaman ito, nagyelo ang mga mata ni Yehan, at sa susunod na sandali, muling umiikot ang Longquan Sword sa kanyang kamay, isang bigat. Bigla, ang mga alon ng marahas na kapangyarihan ay sumabog mula sa katawan ni Yehan, at lahat sila ay nagtipon sa kanyang Longquan Sword.
Ang mga langgam ay nakakahiya sa puno, labis na pinahahalagahan, hayaan mong ipadala ka ng master ng sektang ito sa impyerno ngayon. Nagngisi si Gulay, ang kanyang malamig na mukha ay puno ng pagnanais na pumatay, at mabilis niyang iniiwasan ang pag-atake ni Yehan gamit ang isang espada, at pagkatapos, ang bakal na kamao ay marahas na pinalo ang katawan ni Yehan. Wasakin. Gayunpaman, nang umiwas si Gulay sa espada ni Yehan at nais na patayin si Yehan gamit ang isang suntok, ang itim at puting liwanag ay sumabog mula sa mga mata ni Yehan ng walang kabuluhan. Ang bilis ay mas mabilis, upang tuluyang mawala siya sa ilalim ng pag-atake ng dalawang ilaw na ito. Sa isang iglap, hindi na naglakas loob si Gulay na baliwalain ang pag-atake ni Yehan, at nagmadaling binawi ang kanyang kamao. Ang marahas na puwersa sa kanyang katawan ay pinakawalan ng buong lakas, at isang makapangyarihang puwersa ang hamarang sa itim at puting liwanag. Matandang lalaki, kaya mo palang harangan ang aking killer move. Malamig na ngumiti si Yehanhan, gayunpaman, ang tunay na killer move ay nasa likod. Kabanata 885. Matapos magsalita, isang pilak na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Yehan ng walang kabuluhan, umiikot ng mabilis sa kawalan, umiikot palabas, parang bumirang sa isang pelikula, mula sa likod ni Gulay, pinapatay ang kanyang katawan. Hindi maganda. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang puso si Gulay, at nagmadaling nag-teleport palabas. Gayunpaman, huli na ang kanyang bilis, at isang malalim na mantsa ng dugo ang iginuhit sa kanyang likod ng Dragon Scale Dagger. Nakita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yehan. Ang pakikipaglaban sa isang malakas na tao tulad ni Gulay, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ay medyo nag-aalangan pa rin siya, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang samantalahin ang kawalang handa ni Gulay upang saktan siya at patayin siya, huwag mo nang isipin. Maliit na hayop, gusto kong mamatay ka. Matapos masubitan ni Yehan, ang pagnanais na pumatay ni Gulay ay sumabog ng ligaw, at ang kanyang mga mata na puno ng galit ay kasing nakakatakot ng isang ligaw na hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang figure ang lumitaw sa dagat na libu-libong metro ang layo. Ang dalawang taong ito ay dumating na nakasakay sa mga alon sa isang napakabilis na bilis. Ang aura na kumalat mula sa kanilang mga katawan at nagwalas ng malakas, na nagdulot ng pagtingin sa gilid ng ilang malalakas na lalaki na nakikipaglaban. Naramdaman ng aurang ito, biglang tumangala si Yehan, dahil pamilyar siya sa aura sa kanila, ito ang kapangyarihan ng Kunlun Holy Land, ang kapangyarihan ng Siyam na Araw. Sa buong mundo, naramdaman ng lahat ng tao sa labanan ang makapangyarihan at hindi matitinag na kapangyarihang ito, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dalawang taong iyon. Gayunpaman, sa ilalim ng tingin ng isa-isa, ang dalawang taong ito ay lumitaw sa Diyos ng digmaan sa kalangitan, at pagkatapos, ang dalawa ay bumaril, at dalawang makapangyarihan at matatag na puwersa ang bumalot sa kanila. Sino ba sila? Sa sandaling ito, ang Diyos ng digmaan na nagsisikap na sakupin ang sagradong hayop na Xuanwu ay biglang tumangala, gayunpaman, siya ay napigilan ng dalawang makapangyarihang puwersa at patuloy na umatras. Sa kawalan, dalawang makapangyarihan at matatag na puwersa ang bumaba, at ang Diyos ng digmaan na nagsisikap na sakupin ang sagradong hayop na Xuanwu ay biglang tumangala. Gayunpaman, siya ay napigilan ng puwersang ito at patuloy na umatras, ang kanyang mukha ay napakasama. Sa isang galaw upang sugpuin ang Diyos ng digmaan, ang kapangyarihan ng Siyam na Araw ay gamulong mula sa dalawang tao, tinatakpan ang langit at tinatakpan ang lupa, parang hola, tinatakpan ang sagradong hayop na Xuanwu na wala ng lakas para makipaglaban. Sa buong paligid, ang isa-isang figure ay nakaramdam ng nakaka-overwhelm na puwersang ito, huminto sila sa pakikipaglaban isa-isa, at nagwalas patungo sa kawalan sa malayo. Napapalibutan ng puwersang iyon, naramdaman nilang hindi na nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Pindutin, na parang bumagsak ang langit, nais na durugan sila ng mga piraso. Ang isa-isang figure ay mabilis na umatras, at pagkatapos ay tiningnan nila ang mga likod ng dalawang malalakas na lalaki ng may takot. Kahit na hindi sila gumagalaw, madaling mapatay ng mga malalakas na lalaking ito. Sa isang kisap mata, wala ng tao sa paligid ng sagradong hayop na Xuanwu, at naging isang walang laman na lugar, tanging ang dalawang malalakas na lalaki na nakatalikod sa lahat ay nakatayo sa kawalan, at sa lupa sa harap nila ay mga mukha. Pangit na mandirigmang Diyos. Ang dalawang taong ito ay hindi estranghero sa Diyos ng digmaan, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos laban sa kanila. Kahit na siya ang Diyos ng digmaan na sikat sa buong mundo, ang Diyos ng pagprotekta sa kaharian ng China, wala siyang kapital para maging mapagmataas sa harap ng dalawang taong ito. Dahil ang dalawang taong ito ay nagmula sa isang lugar na tanging ang mundo ang makakatingala at matatakot.
Ang sagradong hayop na Xuanwo, kinuha ko ito mula sa Kunlun. Sino mang may opinyon ay maaaring pumunta sa Kunlun upang talakayin ito. Sa ilalim ng tingin ng isa-isa, isang napakaseryosong boses ang lumabas mula sa bibig ng isa sa kanila, kumalat sa bawat sulok ng mundo, at isang mas makapangyarihang aura ng pang-aapi ay pinakawalan muli mula sa kanila sa oras na ito. Narinig ang mga salitang ito, tahimik ang pagitan ng langit at lupa, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Wala silang lakas ng loob na sumagot nang marinig lang ang salitang Kunlun. Sino ang may kakayahang pumunta sa Kunlun upang talakayin ang mga paliwanag? Sa paglipas ng mga taon, tanging ang sword god na si Xiao Wentian ang pumatay sa Kunlun gamit ang isang espada, ngunit sa huli ay malubhang nasugatan siya ng isang malakas na tao mula sa banal na lupain ng Kunlun, at sa wakas ay napasailalim sa ilang malalakas na tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts, nakakulong sa isang madilim na bilangguan. Kaagad, sa ilalim ng takip ng dalawang makapangyarihang tao at kanilang sariling kapangyarihan, ang katawan ng sagradong hayop na Xuanwo ay umalis sa lupa ng paunti-unti, nakasabit sa hangin. Ang malaking katawan nito ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang makapangyarihang puwersa. Ang parehong na nagdulot ng sagradong hayop na Xuanwo na hindi makalaban. At ang dagandong ng sagradong hayop na Xuanwo, din sa oras na ito, umungal, puno ng walang hanggang galit. Nakita ito, kumikislap ang mga mata ng 7 makapangyarihang tao sa lamig, at ang kanilang mga mukha ay napakasama. Ang sagradong hayop na Xuanwo na kanilang pinaghirapan upang makuha ay kukunin na ngayon ng 2 taong ito. Sa huli, wala ba siyang nakuha, at nagawa ba niyang magtahi ng damit para sa iba ng walang kabuluhan? Iniisip ito, ang nakatagong galit sa kanilang mga puso ay mas masahol pa, ang banal na lupain ng Kunlun, ito ay masyadong mapanlinlang. Gayunpaman, kahit nagalit ang 7 makapangyarihang tao, hindi sila kumilos sa harap ng 2 makapangyarihang tao na nagsiwalat na ng kanilang mga pagkakakilanlan. Ang banal na lupain ng Kunlun, tinitingnan ng mundo, sino ang maglakas loob na sumalungat sa kanila. Ang pamilya Ji ay napakamakapangyarihan, ang pamilya Nolan ay napakamakapangyarihan din, at ang kapangyarihan sa itaas ay pantay na makapangyarihan. Gayunpaman, sa harap ng banal na lupain ng Kunlun, ang kanilang lakas ay tila medyo mahina. Ang ganitong uri ng sage, sino man ito, ay isang hindi mapipigilan na sakuna. Sa makatuwid, ang 7 makapangyarihang tao ay maaari lamang pumili na manahimik. Tinitingnan ng mga likod ng 2 taong iyon, walang naglakas loob na kumilos, maaari lang nilang panoorin silang sakupin ang sagradong hayop na Xuanwo sa harap ng lahat dito. Kabanata 886. Pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng mga nasa paligid nila, winagayway ng 2 ang kanilang mga balabal, naglakad palayo sa kawalan, at kinuha ang sagradong hayop na Xuanwo sa isang magarbong paraan. Mula simula hanggang katapusan, ang kanilang mga mata ay hindi tumingin sa kahit sino dito, na para bang sa kanilang mga mata, walang sino man dito ang karapat-dapat sa kanilang espesyal na atensyon. Sa huli, naglakad ang 2 sa magaspang na dagat. Ang ganitong uri ng makapangyarihang kakayahan ay sapat na upang maging nakakatakot sa mga tao. Ang ganitong uri ng makapangyarihang tao, natatakot ako, ay maaari ng tawaging isang land immortal. Kung ang 7 makapangyarihang tao dito ay mag-iisa, hindi sila magiging kanilang mga kalaban. Pinanood ni Yehan ang mga likod ng 2 taong iyon hanggang sa mawala sila sa antas ng dagat, at pagkatapos ay unti-unting binawi ang kanyang titig. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang napakalakas na pag-iral. At nagdala din ito ng isang napakalaking sagradong hayop na Xuanwo, at imposibleng makarating sa lupa mula rito, ngunit hindi ito magagawa ng kapangyarihan ng tao. Maliban na lang kung ito ay ang sariling lakas ng isa, na umabot sa punto kung saan ito ay walang hanggan at hindi kailanman nauubos. Anong uri ng martial arts realm ang narating ng 2 taong iyon, hindi mahulaan ni Yehan, ngunit ang tiyak ay mas malakas sila kaysa sa 7 makapangyarihang tao dito. Sa banal na lupain ng Kunlun, 2 tao ang basta na lang lumabas, ito ay napakaganda na sila ay napakalakas, na nagparamdam kay Yehan na ang presyon sa kanya ay tumaas ng malaki ng walang kabuluhan. Ilan ang tao sa lugar na iyon? May mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Banal na lupain ng Kunlun, mahal na Xuanhuang, nakakainis. Madilim ang mukha ng Diyos ng digmaan, at isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan na parang baha na sumisira sa isang bangko. Hanggat bibigyan siya ng ilang minuto pa, lubos niyang masusupol ang sagradong hayop na Xuanwo. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, pero pinatay niya ang 2 sa kanila, si mahal na Xuanhuang, at sapilitang kinuha ang sagradong hayop na Xuanwo na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng kanyang pagsisikap.
Ang mga taong ito ay nagiging mas at mas mayabang at hindi nila tayo binibigyang pansin. Walang pakialam ang mga mata ni Nolan Cheney, iniisip ang Diyos na mayabang na nakatayo sa tuktok ng martial arts, ang kanyang walang pakialam na mga mata ay kumislap din isang takot. Hehe, kapatid na Cheney, nalaman mo lang ngayon ang estilo ng banal na lupain ng Kunlun. Mahinang ngumiti si Jian Huang na may kalmadong ekspresyon, at sinabi, ang dalawang mahal na Xuanhuang at Xuanwo ay dumating at kinuha ang sagradong hayop na Xuanwo. Ayon sa mga tagubili ng taong iyon, sa pagkakataong ito, tayo ay nag-aaksaya ng ating mga pagsisikap at gumagawa ng mga damit ng kasal para sa iba. Sila ay dalawang aso lamang na sumusunod sa utos ng iba. Malamig ang ekspresyon ni Wang Fokishan, noon, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong ito at sa atin? Sila ay naging mga alipin, ngunit ngayon sila ay naging nakahihigit. Ituring ang iyong sarili bilang isang figure na parang engkanto. Hoy! Kung alam ko lang na darating ang mga bastardo na ito, hindi na sana ako sumali sa kasiyahan, the West. Sa huli, sinamantala nila ako minsan. Huli na talaga. Isang kislap ng liwanag ang sumilay, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Yehan. Kaya bang ibagsak ng batang ito ang mga taong may mataas na ranggo mula sa altar? Ang sagradong hayop na Xuanwo ay kinuha ni mahal na Xuanhuang ng banal na lupain ng Kunlun. Walang hangarin ang lahat sa maliit na isla na ito na magpatuloy sa pakikipaglaban. Para sa sinaunang mundo ng martial arts, sa sandaling ang mga taong tulad ni Jian Huang, Xiao Qingshan, at Ji Quanren ay tumigil sa una, hindi nila kayang talunin si Yehan, at maaari silang mawala. Sa makatuwid, matapos kunin ni mahal na Xuanhuang ang sagradong hayop na Xuanwo, agad na pumili ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts na umalis sa isla. Kung gusto ni Yehan na salakayin sila mamaya, magiging mahirap para sa kanila na lumaban. Umalis din ang pamilya Nolan sa pamumuno ni Nolan Cheney, ang iba pang mga tao ay umalis din, at ang master ng Dragon Soul ay umalis din dito sa isang submarino, ngunit ang Diyos ng Hukbo at ang prinsipe ay hindi pumili na makipaglaban sa Dragon Soul. Umalis silang magkasama, ngunit umalis dito sa pamamagitan ng bangka kasama sina Yehan at ang iba pa. Sa malaking barko, maraming mga master ang nagtipon, tulad ni Jian Huang, Xiao Qingshan, Military God, Madman, at ang iba pa ay tahimik. Ang interbensyon ng banal na lupain ng Kunlun sa pagkakataong ito ay nagdulot sa kanila ng paghihirap sa kanilang mga puso. Hindi mailabas, maaari lamang mapigilan sa puso, kahit sino ay medyo hindi komportable. Ano ang katayuan ni mahal na Xuanhuang sa banal na lupain ng Kunlun kanina? Sa katahimikan na ito, nagtanong si Yehan. Bata, may 4 na dakilang mahal na tao sa banal na lupain ng Kunlun, langit at lupa Xuanhuang. Ang lakas ng bawat isa sa mga mahal na taong ito ay hindi masusukat. Sinulyapan ni matandang lalaki si Yehan at sinabi, ngunit hindi ka dapat makaramdam ng anumang presyon, gamit ang talento ng batang ito, hindi maiiwasan na lampasan ang 4 na mahal na taong ito, hindi ka dapat masyadong mag-alala kung may mangyayari, ang isang tao sa itaas mo ay natural na tutulong sa iyo na dalhin ito. Ang grupong ito ng mga lalaki ay masyadong mapanlinlang. Walang pakialam ang hitsura ng Diyos ng digmaan, at ang kanyang galit ay pinakawalan sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang sagradong hayop na Xuanwo ay kinuha mula sa kanyang mga kamay sa isang magarbong paraan. Para sa kanya, ito ay isang kahihiyan, kahit na ang kabilang panig ay ang mataas at banal na Kunlun Venerable. Yehan, naaalala mo ba ang pakikitungo sa pagitan natin? Siyempre naaalala ko. Tiningnan ni Yehan ang Diyos ng digmaan. Sa pagkakataong ito ay tinulungan niya ang Diyos ng digmaan. Kahit na hindi niya siya tinulungan na makuha ang sagradong hayop na Xuanwo, hindi ito maaaring maging kasalanan niya. Walang sino man ang makakapigil kay mahal na Xuanhuang mula sa Kunlun, ang banal na lupain, mula sa pagpapakita sa kanila. Tandaan mo lang, ang mga taong iyon ay masyadong matagal nang nakatayo sa mataas na lugar. Ikinuyom ni Diyos ng digmaan ang kanyang mga kamao. Nakarinig nito, magaan na nagsabi ang baliw, masyadong maaga para sabihin ito ngayon, ang aking bastardo ay hindi ang bargaining chip na ginagamit mo upang harapin ang banal na lupain ng Kunlun. Kung gusto mong makipaglaban-laban sa banal na lupain ng Kunlun, hindi tayo sapat, ang lakas ng Nine-Night Sage Lord, walang sinuman sa mundong ito ang makakalaban. Kaya, bago iyon, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili ng paunti-unti. Tiningnan ng matandang lalaki ang karamihan at sinabi, ang batang ito ay ang kapalaran ng Ziwei Emperor Star. Noong unang panahon, siya ang matandang lalaki ng emperador, kung ang Kunlun ay maaaring makuha, siya ang susi, at ito rin ay isang uri ng kapalaran, na hindi maiiwasan.
Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at umiling, matanda, hindi ko kayang tiisin ang sinabi mo. Kung haharapin ko ang banal na lupain ng Kunlun, kahit na hindi ako tatakas, hindi rin ako maniniwala sa kapalaran. Hindi masama na maiisip mo ito. Ang kapalaran ay hindi mababago. Mahinang ngumiti si Jian Huang, at sinabi, bumalik ka sa Xuanyuan Mountain kapag may oras ka, at pagkatapos ay ipadadala kita sa isang lugar, marahil doon, maaari kang magpatuloy, pagpapabuti ng sarili. Ancestral Mound. Kumislap ang mga mata ng baliw. Pumunta na siya minsan sa lugar na iyon noon, at gusto niyang makalabas ng buhay. Sa isang lugar kung saan magkakasama ang panganib at oportunidad, ang mga makakalabas ng buhay ay lubos na mapapabuti ang kanilang lakas. Matandang lalaki G, ang sinabi mo ay eksakto kung ano ang gusto ko. Habang nagsasalita, uminom ulit ng kanyang malakas na alak ang matandang lalaki. Kabanata 887. Unti-unti nang papalapit ang barko sa dalampasigan. Nakatayo si Yehan sa kubyerta, hinahangin ang malamig na simoy. Kahit na sinabi ng matandang lalaki na huwag masyadong mag-pressure, mula nang makita ang lakas ng dalawang mahal na tao, sina Zuan at Huang, paano hindi mararamdaman ni Yehan ang presyon, kahit na nasa itaas niya. Mayroon pa ring ilang malalakas na tao na sumusuporta sa kanila, ngunit hindi rin sila sigurado na makipaglaban sa banal na lupain ng Kunlun. Ang lahat ay nakasalalay sa kanya upang patuloy na mapabuti ang kanyang lakas. Ano ang iniisip mo? Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang tao sa tabi ni Yehan, nakatayo kasama niya, nakatingin sa tanawin sa ibabaw ng dagat. Lumingon si Yehan upang tingnan si Jijiukan, at sinabi, iniisip ko lang, ano ang gusto mo sa akin? Maaari bang hindi ako makausap ng maayos? Alam mo, ako ang iyong tanging tiyuhin. Tumingin si Jijiukan sa binata na kasing tangkad niya sa tabi niya, at may pahiwatig ng alaala sa kanyang mga mata. Tungkol dito, nanahimik si Yehan. Kahit na tinanggap niya si Madmin G, kakaunti pa lang ang pakikipag-ugnayan niya sa iba pang miyembro ng pamilya G. Hindi pa siya handa na tanggapin ang iba pang miyembro ng pamilya G ngayon. Matagal na akong hindi nakakalabas, at hindi ko nakikita ang maraming kaibigan. Ngumiti at pamantong hininga si Jijiukan, ikaw, ina, kumusta ka na? Nakarinig nito, binigyan ni Yehan si Jijiukan ng kakaibang tingin, at pagkatapos ay sinabi, mabuti naman, hintayin mo lang na ipanganak ang aking anak at maging lola. Hehe, ang oras ay isang walang awa na matalim na kutsilyo. 20 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang maliit na sanggol na kasing laki lang ng palad noon ay magiging ama na ngayon, at ako, magiging lolo na rin. Mahinang ngumiti si Jijiukan, at ang kulay ng alaala sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Sa totoo lang, mas marami kang pagpipilian. Sa likod ng dalawa, lumapit ang isa pang tao. Lumingon si Yehan upang tumingin, at nakatayo si Madman sa likod ng dalawa. Hindi lumingon si Jijiukan, at isang boses ang lumabas, na nagsasabi, oo, ngunit, ang pagpipiliang ito ay nasira ng aking sariling mga kamay. Hanggat gusto mo, namimiss ko siya at hindi ako nagmamalasakit. Lumapit ang baliw at sinabi. Nakita ito, sinabi ni Yehan, mag-usap kayo, papasok ako at titingin. Kapatid, napakabuti niya, naiinggit talaga ako sa iyo. Nadama ang pag-alis ni Yehan, tumawa sa kanyang sarili si Jijiukan. Ang hitsura, siya ay mahigit 40 taong gulang at nag-iisa pa rin siya, paano ba talaga siya walang gusto, ito lang. Sinabi ng baliw, Jiukan, sinisisi mo pa rin ba si Chingo sa pagpili sa akin kaysa sa iyo? Nakarinig nito, mahina ang ngiti ni Jijiukan at sinabi, paano naman? Nilapag na niya ito. Bukod dito, tama ang kanyang pagpili sa nakatatandang kapatid. Ako ay isang anak ng isang patutot. Ngayon, mas pinatunayan pa ito ng mga katotohanan. Alam mo ba kung bakit ko siya nahanap ngunit hindi sinabi sa matanda? Tanong ng baliw, nakatingin sa unahan. Nakarinig nito, nanahimik si Jijiukan sandali, pagkatapos ay umiling. Sinabi ng baliw, dahil gusto ng aking nakatatandang kapatid na tanungin ka ng isang bagay, nang mawala siya ng walang anumang dahilan, may kinalaman ba ito sa iyo? Nakatitig si Madman kay Jijiukan. Nakarinig nito, dahan-daang lumingon si Jijiukan, tiningnan ang kanyang nakatatandang kapatid, at mahina ang ngiti, kapatid, bakit mo tinatanong iyan? Jiukan, gusto ko lang malaman kung talagang may kinalaman ito sa iyo. Kapatid, kung sasabihin kong oo, maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba? Tumingin si Jijiukan sa baliw, at nagkatinginan ang dalawa. Nakita ang bukas na mga mata ng kabilang panig, hindi na naglakas loob na magduda ang baliw sa kanyang sarili.
Ang aking nakababatang kapatid ay lumingon at sinabi, Jiukan, natural na umaasa akong wala itong kinalaman sa iyo. Maliban sa pamilya Nolan, Iga Shanin, at Shanting Seiko, ikaw ang nag-inform kay Jing ng kaguluhan noong taong iyon. Yi, sa huli, pinapasok mo ba siya? Kung hindi, hindi siya lihim na lilito sa Yanjing City na matagal nang naharang. Ipinaalam ko siya, at ako rin ang lihim na tumulong sa kanya na makapasok sa Yanjing City na mahigpit na binabantayan. Gayunpaman, itinago ko ito sa iyo upang tulungan kang maprotektahan ang isa pang tao. Sa kasamaang palad, ang taong iyon hindi siya lumitaw mula simula hanggang katapusan, marahil, ang taong nangako ay talagang hindi lilito sa ating bilog sa loob ng 20 taon. Mahinang sinabi ni Gigi Yukan. Ibig mong sabihin, si Yan Qingyan. Pinaikit ang mga mata ng baliw. Tumango si Gigi Yukan at sinabi, ipinaalam ko kay Jingyi na ginamit nga ako upang pigilan si Yan Qingyan. Gayunpaman, ayon sa sitwasyon, hindi malamang na siya ito. Gayunpaman, siya rin ang pinakahinihinalaan. Sa 5 henyo, siya ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa iyo at kay Xiao Wentian, ngunit hindi siya lumitaw noong gabing iyon, kaya mahirap magbigay ng conclusion. Nakarinig ng mga salita ni Gigi Yukan na nahimik ang baliw. Noon, sa Yanjing City, maraming bayani ang naghabol kay Yan Qingmu, ngunit sa kanila, ang pinakakapansin-pansin ay sina Madman, Gigi Yukan, at Yan Qingyan. At ang sanhi ng malaking kaguluhan noon, bukod sa pampulitikang mga mapagkukunan, ay hindi walang kinalaman sa pakikibaka ng nakababatang henerasyon. Ang kabilang kampo ay natural na pinamumunuan ng pamilya Nolan. Ang mga kalaban ng mga baliw na ito ay nagsamantala rin upang makapasok sa China, na humantong sa isang mataas na antas ng batas militar sa Yanjing City. Kahit na sa huli, nanalo ang kanilang panig, at nawala ang ilang kilalang pamilya sa Yanjing City, ngunit sa kaguluhan na iyon, ilang buwang gulang lamang ang mga sanggol. Ngunit dinala palayo. Hanggang ngayon, hindi alam ng baliw kung sino ang taong iyon. Nakadaong na ang barko, at ang Diyos ng digmaan at ang prinsipe, na nakipagkasundo kay Jian Huang at sa matandang lalaki sa barkong ito, ay nagsimulang bumalik sa Yanjing City. Ang sagradong hayop na Xuanwo ay kinuha, at kailangan niyang iulat ang bagay na ito sa kanyang mga superior. Kabanata 888. Pagkatapos makarating, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay nagmadaling bumalik sa Taiyuan ng walang tigil. Ngayon na bumalik si Nolan Mietian sa Yanjing, kailangan nilang magmadaling bumalik sa Taiyuan upang magbantay. Hindi bumalik si Yehan. May samando na sa kanya, at si Madman naman ay nagmadaling pumunta sa Shanghai City. Bago umalis si Jian Huang kasama ang matandang lalaki, at hindi niya alam kung saan pumunta ang dalawang matatandang lalaki. Si Gigi Yukan ay nag-iisa na pumunta sa Yanjing, elegante at malaya, walang sino man ang kanyang kasama. Hanzi, maayos ba ang paglalakbay sa East China Sea sa pagkakataong ito? Tanong ni Xu Qing habang nagmamaneho sa sasakyan. Mahirap sabihin. Umiling si Yehan at sinabi, Xu Qing, kumusta na ang pag-unlad ng Tianlong Club? May mga problemang hindi malulutas. Ngumiti si Xu Qing at sinabi, dahil sa iyong pangalan, ang pag-unlad ng Tianlong Club ay halos maayos. Sa kasalukuyan, may mga sangay na ng ating club sa iba't ibang probinsya at lungsod sa Timog. Bukod dito, ang ating mga miyembro ay mula sa iba't ibang industriya at may malawak na network ng mga koneksyon. Si Miss Yuner, Xiao Yunyan at ang iba pa ay malaking tulong sa kanilang pag-unlad ng negosyo. Tumango si Yehan, ang pagtatatag ng Tianlong Clubhouse at ang pagbuo ng kanyang sariling network ng mga koneksyon, ito ang kanyang pangunahing layunin. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ni Xu Qing sa pagpapatakbo ng Tianlong Clubhouse. Sa daan, Hanzi, papasok ako sa hilagang merkado sa malapit na hinaharap. Saang probinsya o lungsod sa palagay mo ang pinakaangkop na breakthrough point? Tanong ni Xu Qing. Sinabi ni Yehan, hilagang kanluran, si Qiu Tiangang ay nagtatag na ng matibay na pundasyon doon. Sa kanya, maaari kang magsimula mula sa hilagang kanluran at unti-unting magtatag ng mga sangay ng Tianlong Club sa ibang mga lungsod sa hilaga. Nakarinig nito, tumango si Xu Qing, ang hilagang kanluran ay talagang kanyang perpektong larangan ng digmaan. Sinulyapan ni Yehan ang kabilang panig at sinabi, Xu Qing, espesyal kang pumunta upang sunduin ako ngayon, hindi ba't ito lang ang itatanong mo? Gamit ang kakayahan ng huli, ang maliit na problemang ito ay walang dapat ikabahala. Kahit na tanungin mo ang kanyang opinyon, ito ay isang proseso lamang.
Masyado siyang abala ngayon at ang larangan ng digmaan sa Hilagang China ay naghihintay pa rin sa kanya na mamuno, kaya wala siyang oras upang gumastos ng enerhiya sa iba pang hindi gaanong mahalagang bagay. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, mapait na ngumiti si Shu Qing, at sinabi, "Siyempre hindi, Hanzi, napilitan akong sunduin ka, at wala akong magagawa kundi makipagtulungan sa dalawang babaeng iyon. Maaari akong maging isang libreng driver para sa kanila minsan." Matapos sabihin ito, mapait na ngumiti ulit si Shu Qing, iniisip ang kanyang pangalan, Shu Qing, siya ay isang pag-iral na hindi gaanong marami ang naglakas loob na hamanin sa timog ngayon, kahit na ito ay isang mataas na opisyal, isang mayaman, o isang gangster, kailangan mong tawagin siyang Shu Qing kapag nakita mo siya. Subalit, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay higit na lumampas sa kanyang matandang lalaki. Habang tumataas ang alon, mas mataas ang posisyon ni Yehan, ang halaga ng mga veterano na nakipaglaban sa kanya sa simula ay natural na tataas ng naaayon. Hindi mahalaga kung nasa loob sila ng Tianlong o nasa labas, walang sino man ang naglakas loob na baliwalain ang kanilang mga pagkakakilanlan at katayuan. Gayunpaman, kahit gaano kataas ang katayuan ng mga taong ito, ang mga babaeng may relasyon kay Yehan, maaari lamang nilang bitawan ang kanilang mga pagkakakilanlan, hindi, napilitan sa kahit saan ng dalawang babaeng sina Cao Ying at Xiao Yunyan, si Shu Qing ay maaari lamang maging matigas ang ulo. Inalerto ni Scout si Yehan upang sunduin siya. Nakarinig nito, umiling din si Yehan at hinimas ang kanyang noo. Paano hindi mahulaan ni Yehan ang mga maliit na iniisip ni na Cao Ying at Xiao Yunyan, ngunit ngayon, wala talaga siyang puso para harapin ang mga problemang ito. Ang mundo sa ilalim ng lupa, ang tahanan ng Nalan, ang sinaunang mundo ng martial arts. Pati na rin ang banal na lupain ng Kunlun na nagparamdam sa kanya ng sobrang stress, ang lahat ng mga bagay na ito ay nagdulot na ng pagkahilo sa kanyang ulo. Hanzi, alam kong abala ka, ngunit ayon sa akin, ang ganitong uri ng bagay ay kailangang putulin ng mabilis at malinaw ang relasyon, o, paano man, maraming babae sa paligid mo, at ang dalawa pa ay hindi isang malaking bagay. Ngumiti si Shu Qing. Hindi kayo nasasaktan sa likod ninyo kapag nakaupo kayo at nagsasalita. Sinaman ni Yehan ng tingin si Shu Qing at sinabi, nasaan ang dalawa sa kanila ngayon? Nasa Tianlong Hotel. Ang aking responsibilidad ay dalhin ka doon. Wala akong kinalaman sa iba. Umiling si Shu Qing. Nakarinig nito, tinanong ni Yehan, kumusta na ang kasalukuyang pag-unlad ng Tianlong Hotel? Sinabi ni Shu Qing, maganda naman. Mabilis itong tumataas. Si Xiao Yunyan ang nagpapatakbo ng hotel, at sina Cao Ying at ako ang namamahala sa clubhouse. Gamit ang aming network ng mga koneksyon, ang Tianlong Hotel ay maaga o huli ay magiging isa sa mga nangungunang pinuno ng industriya sa China. Sa madaling salita, ang Tianlong Hotel ay hindi pa nakatayo sa tuktok ng industriya ng hotel sa Timog. Nakipagtitigan si Yehan at ngumiti. Natatakot akong hindi ito gagana sa maikling panahon. Kahit na hindi niya alam ang ibig sabihin ni Yehan, tapat na sumagot si Shu Qing. Ang Tianlong Hotel ay itinatag sa Hangzhou. Kahit na ang laki at luho nito ay hindi nangunguna sa buong Timog, ito ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay sa Hangzhou. Ginamit nito ang pinakamaikling oras upang itayo ang napakaganda at kilalang ito. Si Xiao Yunyan ay nagambag ng malaki sa hotel. Bukod dito, ang Tianlong Hotel ay kasalukuyang nakaharap sa mga probinsya at lungsod sa Timog at nagkakaisa sa Tianlong Club upang unti-unting magtayo ng pundasyon. Ipinadala ni Shu Qing si Yehan sa gate ng Tianlong Hotel, nagmaneho palayo sa sarili, at syempre hindi niya ito guguluhin kapag natapos na ang gawain. Tumayo si Yehan sa gate ng Tianlong Hotel at inaasahan ang napakaganda at marangal na gusaling ito. Tumango ang malaking hotel ng may kasiyahan, ngunit pumasok sa hotel. Maligayang pagdating, sir, gusto mo bang kumain ng hapunan o? Isang magandang babae na nakasuot ng cheongsam ang lumapit kay Yehan at nagtanong ng may ngiti sa kanyang mukha. Lihim na tumango si Yehan, at sinabi, nandito ako para hanapin si Xiao Yunyan, anong palapag siya. Nakarinig nito, nagulat na tumingin ang babae kay Yehan at sinabi, excuse me, ikaw ba si Mr. Ye? Nakita ang huli na tumango, nagpatuloy ang babae, Mr. Ye, sumama ka sa akin. Inutusan na ako ng presidente na dalhin ka diretso upang makita siya. Kabanata 889. Tumayo ka na. Sabay-sabay na pumasok ang dalawa sa elevator. Ang Tianlong Hotel ay may mahigit 30 palapag na nahahati sa iba't ibang lugar. Mayroong presidential suite para sa pananatili, isang high-end na restaurant para sa pagkain, at mga lugar ng libangan.
Ang opisina ni Xiao Yunyan ay nasa pinakamataas na palapag, at mayroon din siyang sariling espesyal na suite doon na may magandang tanawin. Mr. Ye, hinihintay ka na ng presidente dito kaya hindi na kita guguluhin. Sana ay magkaroon ka ng masayang pagkain. Matapos magsalita, lumingon at umalis ang Miss Manners. Napaka-misteryoso. Umiling at ngumiti si Yehan, humakbang pasulong at kumatok sa pinto, at pagkatapos ay binuksan ang pinto mula sa loob, at si Cao Ying ay lumitaw sa harap ni Yehan na may sariwa at magandang katawan. Tara na, papasok na tayo sa loob. Pumasok si Yehan sa silid at nakita na nakasara ang mga kortina sa maliwanag na araw, at nakabukas ang mga ilaw. Sabi niya nang hindi maintindihan, ano ang nilalaro ninyong dalawa? Parang pulong ng underground party. Ano ang hindi magagawa dito? Telepono. Bago pa man siya matapos magsalita, nakita ni Yehan ang isang 3-tier cake sa dining table sa harap niya, at nakaupo si Xiao Yunyan sa harap ng cake, nakatingin sa kanya ng may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang mga ilaw sa silid ay kumikislap pagkatapos ng ilang hininga, ang mga kandila sa cake ay nasindihan, at ang malabong mga ilaw ay unti-unting nag-iilaw sa paligid. Nakita ito, umupo si Yehan at nagtaka, sino sa inyo ang may kaarawan ngayon? Siyempre, kaarawan ni Yunyan ngayon. Umupo si Cao Ying at ngumiti, boss, may dala ka bang regalo? Ito, nauutol na ngumiti si Yehan, hindi niya alam na kaarawan ni Xiao Yunyan ngayon, at wala siyang dalang anumang commemorative gift. Kung sinabihan siya ni Xu Qing ng maaga, maghahanda pa rin siya ng isa. Huwag sisihin si Xu Qing, hindi rin niya alam. Ngumiti si Xiao Yunyan, ang maimbitahan ka rito ay itinuturing ng pinakamalaking regalo, bakit, ayaw mo ba akong batiin? Maligayang kaarawan, regalo, babawiin ko mamaya. Nakarinig nito, ngumiti si Cao Ying at sinabi, boss, masama ito at hindi namin tatanggapin si Yunyan. Kaarawan ni Yunyan ngayon. Bakit hindi mo ipinangako sa amin si Yunyan ng isang wish, paano kung may hatid ang regalo? Nag-isip si Yehan sandali, pagkatapos ay ngumiti, sige, basta kaya ko, tiyak na papayag ako. Nakita ito, ngumiti si Cao Ying kay Xiao Yunyan, Yunyan, pumayag na ang big boss, ngayon ang turn mo na. Nakarinig ng mga salita ni Cao Ying, biglang namula ang mukha ni Xiao Yunyan. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang kanyang mukha ay kumikinang sa isang nakakaakit na kulay. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit hindi nagsalita ng matagal. Nakita ito, sinampal ni Cao Ying ang kanyang noo, hinahangaan talaga kita, kalimutan muna, kung hindi mo kayang sabihin, sasabihin ko para sa iyo, big boss, nawalan na tayo ng pag-ibig sa Tagsibol, at ngayon gusto nating maghanap ng maaasahang pangmatagalang trabaho. Ayaw mo bang pumayag? Siraulong babae, anong kalokohan ang sinasabi mo, iniisip mo lang ang Tagsibol. Mas namula ang mukha ni Xiao Yunyan nang marinig ang mga salita ni Cao Ying, napakaganda at kaakit-akit niya, ang kanyang ulo ay napakababa na halos sumandal sa kanyang dibdib, ang mga magagandang mata ay wala sa lahat hindi niya kayang tingnan si Yehan. Sinabi ni Cao Ying, ano ang kinakatakutan mo? Ang lalaking ito ay tumatakbo sa labas ng maraming taon. Sa pagkakataong ito sa wakas ay nakakuha siya ng pagkakataon. Kung hindi niya sasabihin, hindi niya alam kung kailan siya maghihintay sa susunod. Nakita ito, sinuri ni Yehan ang dalawa. Hinala niya na sinadya ng dalawang ito na hayaan siyang dumating na walang dala, bitag siya ng paunti-unti, at sinamantala ang pagkakataon upang sabihin ang mga salitang ito. Kumusta, Big Boss? Ano ang iniisip mo? Tumingin si Cao Ying kay Yehan at nagtanong. Nakarinig nito, si Xiao Yunyan, na namumula at nakayuko, ay sinamantala din ang pagkakataon upang sumulyap kay Yehan. Nakarinig nito, mapait na ngumiti si Yehan, at sinabi, alam ninyo ang lahat tungkol sa akin. Alam ninyong ito ay isang hukay ng apoy, ngunit bakit ninyo gustong tumalon dito? Sino ang nagpagawa sa inyong bitag na napakakaakit-akit at nakakapanghina? Tumingin si Cao Ying kay Yehan at tahimik na sinabi. Pareho silang tumingin kay Yehan ng may sama ng loob. Nang sila ay nasa Shanghai City, si Yehan ay walang positibong saloobin. Sagutin sila, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nilang makakuha ng resulta. Ang posisyon ni Yehan ay tumataas ng tumataas. Natatakot sila na kung hindi nila ito mananalo ngayon, maaaring wala na silang pagkakataon sa hinaharap. Ang tanong na ito, hindi ko masagot sa inyo ngayon. Ang mga salita ni Yehan ay agad na nagdulot ng pagbagsak ng mga puso ng dalawang babae sa ilalim ng lambak, at isang hitsura ng kalungkutan at pagkadismaya ang umakyat sa kanilang mga mukha sa isang iglap.
Gayunpaman, maaari kong ipanumpa sa inyo na kapag ang Tianlong Hotel ay naging isang leader sa industriya ng hotel sa Timog, tiyak na bibigyan ko kayo ng isang kasiyasyang sagot, kumusta? Nagbago ang usapan, at ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pagkawala ng mga puso ng dalawang babae. Nasindihan ang pag-asa. Leader sa industriya ng hotel sa Timog. Mahinang binigkas ni Xiao Yunyan ang mga salitang ito, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, matatag na tumingin kay Yehan ng may magagandang mata, at sinabi, sige, bigyan mo ako ng 1 taon, at ilalagay ko ang Tianlong Hotel sa posisyon na binanggit mo. Kabanata 870. Naniniwala akong kaya mo yan. Mahinang tumawa si Yehan. Ang sinabi niya ay isang pampatibay loob para sa dalawang babae. Hindi pa talaga naisip ni Yehan kung paano sila pakikitunguhan ngayon. Napakadami ng mga bagay. Ang taong ito ay maituturing na isang panahon ng pagpapahinga. Kung makakahanap sila ng mas magandang tahanan sa panahong ito, kung gayon ang pangakong ito ay mawawala ng bisa. Kung hindi, ang panahong ito ay magagawa ring mag-isip ng mabuti si Yehan. Mas maraming babae sa paligid niya parami ng parami, paano niya haharapin sina Joe Yuner at ang iba pa? Tanggapin ba, o walang awa na tanggihan? O maghanap ng kompromiso? Lahat ng ito ay kailangang isipin ng mabuti ni Yehan, kaya niyang pumatay ng may pagpapasya sa larangan ng digmaan, ngunit sa larangan ng pag-ibig, natatakot akong mahihirapan siyang gawin ito. Matapos ipagdiwang ang kaarawan ni Xiao Yunyan at kumain kasama ang dalawang babae, nagmadaling bumalik si Yehan sa Shanghai City. Orihinal na, kailangang magmadaling bumalik ni Yehan sa Shanghai City nang bumalik siya mula sa maliit na isla. Si Joe Yuner sa Shanghai City ay nagmamadali na siyang bumalik. Ngunit dinala siya rito ng isang tawag sa telepono mula kay Shuqing. Sa ngayon, maaari lamang bumalik si Yehan sa Shanghai City upang makipag-reunion sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay pumunta sa Taiyuan upang salakayin ang Hebei. Noong hapon, nakabalik na si Yehan sa Phoenix Villa sa Shanghai City. Naroon ang buong pamilya niya, pati na rin ang baliw na nauna nang bumalik. Nagdulot ito kay Yehan na tumingin sa kanyang matandang lalaki ng may paghanga. Naisip niya na ang baliw ay bumalik ng napakabilis para sumilip. Tingnan mo si Jingyi. Nakaupo si Yehan sa tabi ni Huang Nishiang. Habang lumilipis ang mga araw, lumalaki ang tiyan ni Huang Nishiang. Natatakot ako na sa loob ng 4 o 5 buwan pa, ang maliit na buhay sa loob ay isisilang. Sa sandaling ito, lumapit si Joe Yuner at umupo sa tabi ni Yehan, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, kahit na abala ka sa labas buong araw, hindi mo maaaring kalimutan ang pangako sa iba, tama. Kailangan mong maghintay hanggang sa bumalik si Lolo. Sabihin mo ng maayos, hindi mo ito makakain. Nakarinig nito, nagtanong si Yehan ng may pagkalito, ano ang mali, ano ang nangyari. Nakita ito, sinama ni Joe Yuner ng tingin si Yehan, at sinabi, ang 3 taon ng Global Sculpture Competition ay magsisimula sa kabisera ng Olympic League sa loob ng ilang araw. Hindi mo makakalimutan ang sinabi sa iyo ni Lolo, hindi ba? Nakarinig nito, agad na namula si Yehan. Abala siya sa mga gawain ng mundo sa ilalim ng lupa sa panahong ito. Kung hindi ito binanggit ni Joe Yuner, talagang nakalimutan niya ang sinabi sa kanya ni Zhou Mingshan. Ngunit iniisip ito, kumunat ang noo ni Yehan. Malapit nang magsimula ang Global Sculpture Contest. Kung pupunta siya sa kabisera ng Olympic League upang lumahok, ang pag-atake sa Hebei at ang mapagpasyang labanan ni Nolan Mietian ay maantala muli. Ano ang problema? Nakita ang kunot ni Yehan, nagtanong si Joe Yuner. Umiling si Yehan at sinabi, wala, sa daan, ang Global Sculpture Contest ay ilang araw na lang, kaya hindi ko ito masyadong maaantala. Sinabi ni Joe Yuner, kung bibilangin mo ang oras, kailangan mong umalis para sa Olympic League Casino bukas. Huwag kang mag-alala, ang Global Sculpture Competition ay hindi magtatagal sa iyo, ngunit narinig ko na maraming mayayaman mula sa loob at labas ng bansa ang pupunta sa Olympic League sa pagkakataong ito. Kung lumahok ka sa League Casino, maituturing itong halo-halong mga dragon at ahas, kaya huwag kang magdulot ng gulo kapag pumunta ka. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan ng may ngiti, basta hindi ako inaaway ng iba, bakit ako ganoon kapuno na magdudulot ako ng gulo? Sa daan, bakit wala si Master dito? Sinabi ni Joe Yuner, si Lolo ay pumunta sa bahay ni Nalin, at dapat ay babalik na siya mamaya. Upang lumahok sa Global Sculpture Competition, ang mga may invitation card lamang ang maaaring lumahok. Ngayon ang invitation card ay ipinadala na kay Lolo, at maaari niya itong ibigay sa iyo sa takdang panahon. Tumango si Yehan, nakikipag-usap sa ilang babae sa bahay,
ang kapaligiran sa buong silid ay masaya at maayos, kahit na ang mga babaeng ito ay nagtipon dahil kay Yehan, walang hadlang sa pagitan nila, kung kaya mo ito, baliw paminsan-minsan, bumubuntong hininga siya sa kanyang puso, sa bagay na ito, ang kanyang ama ay palaging matatalo sa kanyang anak. Gayunpaman, sa pag-uusap na ito, bumalik si Zhou Mingshan mula sa labas na nakatalikod ang mga kamay. Mula nang umalis si Old Man Yan, ang matandang lalaki ay pumunta rin sa hilaga. Kahit na hindi siya nag-iisa dito bilang isang matandang lalaki, ang kanyang pagkagumon sa chess ay dumating. Maaari lamang akong pumunta sa matandang lalaki ng pamilya Lin upang pumatay ng 2 round. Ngunit sa sandaling ito, ang mukha ni Zhou Mingshan ay halatang medyo hindi masaya, at hindi niya alam kung dahil ba ito sa galit ni Mr. Lin sa paglalaro ng chess, o dahil kay Yehan. Nakita ito, agad na gumawa si Yehan ng isang tasa ng tsaa. Lolo Joe, nagsisiba ulit si Lolo Lin sa paglalaro ng chess at nagdulot ng kalungkutan sa iyo. Matanda, umupo ka ng mabilis, hinihintay ka ng lahat. Sunod-sunod na nagsalita ang ilang babae at si Yan Ching mo. Nakarinig ng mga salitang ito, medyo gumanda ang kutis ni Zhou Mingshan. Wala siyang dahilan para harapin ang mga lolo sa kaliwa at ang isa sa kanan. Ang mga babae ng matandang lalaki ay masungit. Lumapit din si Yehan na may isang tasa ng tsaa sa oras na ito, at nakangiting sinabi, Master, umiinom ka ng tsaa sa lahat ng oras, sino ang nagpapalungkot sa iyo? Nakarinig nito, ang mukha ni Zhou Mingshan na halatang gumanda ay biglang gumuho muli, tinitigan niya si Yehan at sinabi, bukod sa iyo, sino pa ang makakapagpalungkot sa akin, kung hindi ka babalik, bata ka, pagkatapos ng 3 taon huwag mo nang isipin ang paglahok sa minsanang Global Sculpture Competition. Nakarinig nito, agad na tumawa si Yehan at sinabi, Master, sa palagay mo ba ay bumalik na ako? Uminom ng tsaa para kumalma, at bukas pupunta ako sa Olympic League Casino, at tiyak na dadalhin ko sa iyo ang isang kampyon noon. Nakarinig nito, uminom si Zhou Mingshan ng tsaa, kumuha ng isang pulang imbitasyon mula sa kanyang bulsa, at sinabi, ito ay isang imbitasyon upang lumahok sa Global Sculpture Contest. Kapag nakarating ka na doon, tandaan na magparehistro sa oras. Gayun din, nakuha ko ang balita na ang ilan sa mga nangungunang iskultor sa mundo ay makikilahok din sa Global Sculpture Contest na ito. Hindi ka maaaring maging pabaya kung makipagkompetensya ka sa kanila sa parehong entablado. Inilagay ni Yehan ang invitation card, at nakangiting sinabi, Master, huwag kang mag-alala, baka hindi mo masabi kung sino ang naglalaro ng trick sa kanino. Medyo labis na paggamit para sa isang master sa antas ng isang mataas na gobernador na lumahok sa Global Sculpture Competition. Napakadali para kay Yehan na manalo ng kampyonato dito. Tungkol kay Yinren, hindi siya natatakot sa kahit sino sa bagay na ito. Tumango si Zhou Mingshan at sinabi, alam kong maraming trick ka, ngunit hindi ka maaaring maging pabaya. Sa pagkakataong ito na nagbubukas ang Global Sculpture Competition, magkakaroon ng mga kilalang tao mula sa buong mundo na magtitipon sa kasino ng Olympic League. Sa oras na iyon, magkakaroon ng ilang mga problema.